Ma-turn that off. Ang lechong manok. At bawat probinsya sa Pilipinas, may kanya-kanya na rin natatanging bersyon. Sa Banilag, sa Cebu City, matatagpuan ang kainan kung saan ang inihahain nilang lechong manok. May sorpresa pang isang ulam. Ang boneless lechon manok, stuffed sisig. We just want to come up with something unique. And hindi ko pa, as far as I know, hindi ko pa naririnig na merong boneless na lechon manok na may sisig sa loob. Para sa sisig, inilagay sa pressure cooker ang nahiwang tenga, dila, laman, pati balat ng baboy. Iniluto ito sa loob ng 15 hanggang 25 minutos hanggang 5 pot. Any type of slice lang. Ito na yung pinakulo natin na maskara ng baboy. Ready na to igisa. At saka naggisa ng sibuyas at bawang. Dinagdagan ng kaunting pampalasa. Binuhusan ng lemonsita. Luto na to tapos isa-set aside ko natin para tapos ready na to para sa pagtimo naman. Para sa manok, hinati sa gitna, tinanggalan muna ito ng buto. At nilagyan ng pampalasang salsa sa loob. Sunod na inilagay ang sisig sa gitna ng manok. At itinahi ito para hindi sumabog ang laman. Iniluto sa turbo sa loob ng 20 hanggang 25 minutos. Ito ang masarap na kailangan namin. Talalasahan ko yung sisig at saka manok. Malamang. Ang order nito, 300 pesos. Kung ang trip mo naman, pinagsamang ulam at kanin, meron din silang lechong manok na may panamang flavored rice. Sabay na iniluto ang half cup ng malagkit na kanin at 2 cups ng ordinaryong kanin. Ito, luto na rin yung rice natin. Nung naluto, kinaluan ang pampalasang sarsa na ginamit din sa manok. Ito ang inilagay sa loob ng lechon. Masarap ata. Kasi kakompleto na may kanin at may ulam na. Napakalupit po. Sarap. Side dishes talaga. Dekada 80, nung pumatok ang lechon manok sa Pilipinas. Naglipa na noon ang mga lechon manok stand. Pero sa paglipas ng taon, akala ng ilan, lilipas din ito, mawawala sa uso. Pero hanggang ngayon, maraming negosyo lumago dahil sa lechong manok. Sa poultry farm na ito sa Misamis Oriental, may 40,000 na mga manok. Para masigurong magandang klase ang kanilang mga ililitsyon, araw-araw nilang tinitiyak na matataba at malulusog ang kanilang mga manok. Sa dressing plant pa lang na ito, minamarinate na ang libo-libong mga manok. At saka ilalagay sa malalaking mga refrigerator. Kapag malamig na, ilalagay sa chiller vans na siyang nagdi-deliver sa humigit kumulang 500 mga lugar dito sa Pilipinas. Sa 90s, mayroon siyang drama, Bisayang drama, ang manok ni San Pedro. Doon sila kumukuha ng concept kung bakit Senior Pedro. And it so happened lang na Peter Onabia din ang mayari. Dahil sa Bukidnon daw unang lumago ang kanilang negosyo, mas mura nilang ibinibenta sa Visayas at Mindanao ang kanilang lechon manok kumpara dito sa Metro Manila. Ang bentahe raw ng kanilang lechon manok, hindi na nangangailangan pa ito ng sarsa dahil ang sarap nanuot na sa laman. Kapag nagawi naman sa bandang Tarlac, ang kanilang pangbato, ang lechong manok at unlimited gravy.
Nagsimula lang daw sa pagbabarbecue ang pamilya nila Efren noong 1973. Hanggang lumago ang kanilang negosyo at nakapagpatayo sila ng kainan. Sa tingin ko, ang binabalikan kasi ng mga tao dito, yung gravy, yung mga sauce nila. Kasi para-pareho lang naman yung mga lechon manok eh. Nagkakaiba nga lang sa gravy. Para sa preparasyon ng lechong manok, una munang inihanda ang pang-marinade. Pinaghalo-halong asin, kalamansi, toyo, tubig at iba pang pampalasa. Ibinuhos muna ang marinade sa manok sa loob ng 3 minuto. Pagkatapos, tinuhog at inihaw sa loob ng kalahating oras. Sunod na inihanda ang salsa. Naggisa ng sibuyas, bawang, asin, paminta, at ang kanila raw secret ingredient. Dinagdagan ng tubig at suka. Pinakuluan ng ilang minuto. Kada order, 200 pesos. Kasama na ang salsa. Sa laman niya, nanunuot yung sarap niya. Nanunuot sa loob, kahit na tikman mo. Hanggang sa loob, hindi nagbabago yung lasa niya. Kung gusto mo naman ng talagang kakaibang klase ng lechong manok, dayuhin ang specialty ng restaurant na ito sa Davao City, ang beer-nated lechong manok. Lechon na may beer. Last year, nagkaroon ng contest ng isang beer company. And then, together with them, gumawa kami ng recipe. Itong beer-nated lechon manok. Hindi naman siya makalasing because once the beer is na-marinate na, nag-evaporate yung alcoholic content. Matapos linisan ang manok, ang loob ng manok nilagyan ng lemongrass at basil. Pero bago natin ilagay yung beer, para hindi siya sasayang, ilagay natin itong manok sa supot. Ibinuhos din sa loob ng supot ang lemon-flavored beer. Ipinali ito at saka minasahe ng mabuti ang manok para mas manuot daw ang lasa. Maya-maya lang, itinabi ng mahigit 1 oras. Right after marinating, pwede natin i-grill kaagad. Pero mas masarap siya pag na-overnight. Kasi na-absorb yung lahat ng nilagay mo, marination, plus yung lemon-flavored beer. Nung handa na ang manok, inihaw na. Sa halagang 170 pesos, matitikman ang sumisipang sarap ng beer-related lechon manok. Hindi pagkaraniwan yung lasa niya, hindi kagaya ng ordinary na chicken. Talaga na nakukuhan mo, na-feel mo yung luto, malambot, at saka masarap. Malinamnam siya, very tender and moist. Ang grilled na manok o lechon manok ay isang healthy na pamamaraan ng pagluto. Kasi una na dito, hindi ito gumagamit ng mantika. At ang isa pa, natatanggal yung natural na mantika ng manok. Dahil mura at madaling iluto, ang lechon manok sa mga handaan, pulutan o ordinaryong kainan. May iba't iba mang luto at itsura nito. Tsak! Sisimutin at sisimutin ito hanggang buto.